Connected ka ba? I-reconnect ang sarili, pamilya, at Diyos. Sa makabagong panahon, ang pagiging konektado ay tila isang pangkaraniwang bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Gayunpaman, mahalagang pagnilayan kung ang ating mga koneksyon ay tunay na makabuluhan at nagbibigay ng halaga sa ating pagkatao. Sa seryeng Connected Ka Ba, tatalakayin natin ang kahalagahan ng malalim at matibay na ugnayan sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa Diyos upang mapalago natin ang isang buhay na puno ng tunay na koneksyon at kahulugan. Ayon sa Juan 3:8, ang hangin ay umiihip kung saan nito nais at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ito patutungo. Gayon din ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Karamihan sa atin ay may electric fan sa bahay. Lalo na sa init ng panahon, di ba? Halos hindi tayo mabubuhay nang wala ito. Sa sobrang init, ang tanong natin agad ay, may fan ba? O pwede bang pa-electric fan? Pero ngayong araw, gusto kong itanong sa iyo, may espiritu ba? Buhay ba ang spiritual fan mo? Unang punto, ang electric fan ay walang silbi kung hindi nakasaksak o nakakabit. Pwede kang may pinakamahal, pinakamalaki o pinakabagong electric fan. Pero kung hindi ito nakasaksak o nakakonect, wala itong silbi. Hindi iikot, walang hangin, walang epekto. Ganyan din ang buhay natin bilang Kristiyano. Kahit gaano ka katalino, kabait, o kasipag, kung hindi ka nakasaksak sa Diyos, wala ring epekto. Ayon sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Nakakonekta ka ba sa pinagmumulan ng kapangyarihan si Jesus? Punto number 2. Tahimik ang hangin, pero malaki ang epekto. Napansin mo ba na hindi maingay ang electric fan? Maliban na lamang kung ito ay luma na, pero ramdam mo ang epekto. Ganon din ang banal na espiritu. Hindi palaging dramatic, pero malinaw ang kanyang kilos. Ayon sa Juan 3:8, ang hangin ay umiihip kung saan nito nais. Minsan, ramdam mo ang espiritu sa gitna ng katahimikan. Panalangin o simpleng mensahe. Hindi mo man siya nakikita, pero binabago ka niya. Di ba? So, nararamdaman mo ba ang kilos ng espiritu sa buhay mo? Ang fan ay hindi para dagdagan ang init, kundi para pawiin ito. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na maging tagapagpawi ng init ng galit, kaguluhan, at kasamaan. Dapat tayo ang nagdudulot ng kaayusan
at kapayapaan. Ayon sa Matthew 5:9, mapapalad ang mga tagapamayapa sapagkat sila'y tatawaging maging anak ng Diyos. Sa bahay mo, sa school o work, ikaw ba ay parang electric fan? O baka ikaw pa ang nagpapainit ng ulo ng iba? May low, may medium, may high, ganyan din ang pananampalataya. May panahon na parang low speed, mahina, pagod, dahan-dahan. Minsan naman ay high speed, puno ng apoy at sigla. Pero ang mahalaga, umiikot ka pa rin, kaibigan. Ang Diyos ay may tiyaga sa atin kahit bumabagal tayo. Ang mahalaga ay hindi tayo tumigil. Ayon sa Pilipos 1:6, tiwala ako na ang mabuting bagay na sinimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang tatapusin. Kapag marumi ang electric fan, humihina ang buga ng hangin. O, di ba? Mina ang buga ng hangin. Hindi rin ito maganda sa kapaligiran. Ganon din tayo, mga kaibigan. Kapag puno na tayo ng kasalanan, no? Hindi na makakadaloy ng maayos ang Espiritu Santo sa atin. Ayon sa awit 51:10, likhain mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at pasiglahin mo muli ang aking espiritu. Kailan ka huling naglinis ng puso mo sa Diyos? Kailan ka huling nagsisisi? Ang electric fan ay isang simpleng gamit, pero puno ng paalala para sa ating espiritual na buhay. Hindi ito gumagana kung hindi konektado. Tahimik, pero may malakas na epekto. Hindi ito nagpapainit. Ito'y nagpapalamig. May iba't ibang speed, pero tuloy ang ikot. Kailangan din ng regular na paglilinis. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa simpleng bagay tulad ng electric fan na nagsisilbing paalala sa amin ng iyong kapangyarihan, presensya at layunin. Ikaw ang aming pinagmumulan ng lakas. Linisin mo kami, Panginoon, at hayaan mong dumadaloy muli ang iyong espiritu sa aming buhay. Nais naming maging daluyan ng inyong kapayapaan at presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito si kapatid Kinglan Galon, ang inyong tagapanguna. Hanggang sa muli. Bye-bye.